Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, ito ngayon ang araw ng linggo, isa April 28, 2024. Now, this is the day that the Lord has made. Rejoice unto God, because God is good all the time. Dapat alam natin mga kapatid na araw ng linggo ay ito po para po sa Panginoon. At huwag kalimutan, itong araw na ito ay dapat natin ibigay sa Panginoon, dahil po ang araw na ito ay para sa Panginoon. Hindi po ito para sa atin mga kapatid. Tandaan po natin, ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Ito mga kapatid ay ating pag-aralan kung dapat ba tayo mga kapatid gagawa ng trabaho natin o hindi. Kasi ang araw ng linggo, pang 7 araw, tinatawag ito mga kapatid na Sabbath day, no? Kung araw ng pamahinga, ika-7 araw, no? Sa kalendar natin bilangin natin ngayon ang araw ng linggo, yung po ang pang 7 araw na tinatawag sa Biblia araw ng pamahinga, pang 7 araw. So yan mga kapatid ang pang-5 utos ng Diyos na binigay po sa atin para po na susunod tayo at magpahinga tayo sa ating mga trabaho sa araw po ng linggo, kung araw ng pamahinga. Ito mga kapatid, sinabi ng Biblia sa Exodus in chapter 20 verse 8 up to 12. Mga kapatid, na ang Biblia nagpapatunay na ang salita ng Diyos nagbigay po ng utos sa mga Israelita at sa atin ngayon ang buhay pa na kailangan magpahinga tayo sa araw ng linggo. So ayan mga kapatid ang dapat natin malaman at dapat natin sundin, dahil po ito po ang sinabi mga kapatid sa Biblia, Exodus in chapter 20 verse 8 up to 12. Pakinggan natin mga kapatid ang sinabi ng Panginoon. Ito po ang tungkol ng araw ng pamamahinga. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Yan po mga kapatid, natatanging araw para sa akin. So, yan po, hindi para sa atin. Natatanging araw para sa Panginoon. Verse 9. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ika-7 araw, ang araw ng pamamahinga, ay italaga ninyo para sa akin. So yan mga kapatid, italaga natin para sa Panginoon ang araw ng pamamahinga. So hindi pa para sa atin, no? Maliwanag ang Biblia. Tuloy natin, verse 10. Ang Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa ika-7 araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Ayan mga kapatid, sa verse 11. Verse 11 lang po tayo. Na mga kapatid, kumusta man ngayon sa ating pamumuhay? Ito ba talaga ang araw pamahinga? Ay napagbigyan ba natin ito ng panahon natin ngayon? Na talagang nagpahinga ba tayo, no, ng araw ng linggo? Na ito po ang pang 7 araw. Kung bilangin natin ating kalendar, mga kapatid, ito yung tinatawag na Sabbath day, no? Araw ng pamahinga. Na mga kapatid, napakalaga po na malaman natin, sapagkat sa araw pamahinga, mga kapatid, binabasa po ang kasulatan, ang Biblia sa harapan ng mga manampalataya sa Panginoon upang turuan po tayo. sapagkat nabatasan po yan, no, sa panahon ni Moises hanggang po sa panahon ng mga apostol,
ang araw ng pamahinga ay talagang ginagawa ng mga apostol na buksan ang salita ng Diyos sa harapan ng mga manampalataya upang na malalaman natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay talagang ginawa niya ba sa bawat araw ng pamahinga ay yun po ang trabaho nila, na doon po sa isang lugar na sila po ay nagkatipon doon, mga kapatid, dito po sa chapter 16 in verse 13, dito po sa Gawa. Pakinggan natin, mga kapatid, hanggang po sa verse 15. Dating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. So, sa pamahinga, yung trabaho ng mga apostoles, ipinapangarap po nila ang mensahe ng Diyos para po sa mga manampalataya. Now, si Lydia, mga kapatid, isang babae po na negosyante ng damit, na ito po ay, sabihin natin, makadiyos, no? Na pumuhay niya, palagi siya nagsasamba. Now, habang po nakinig siya sa aral ni Apostol Pablo na tungkol po ng salita ng Diyos, ay binuksan po ng Panginoon ang kanyang puso. At siya po nanampalataya at nagpabautismo. Verse 15. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon, doon na kayo tumuloy sa aking bahay." At nakumbinsin niya kaming tumuloy sa bahay nila. So, ang tunay pala na may panampalataya ay nagpabautismo. Si Lydia po, na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso, ay nagpabautismo. At sinabi pa niya, kung naniwala kayo sa akin na ako isang tunay na mananampalataya, dito muna kayo sa bahay ko titira sa ilang panahon. So, yun po si Apostol Pablo, talaga ginawa niya, kapatid nila, ay natili sila doon, no? Sa isang panahon na hinikayat po siya ni Lydia, sila si Silas, doon sa kanyang bahay. Ayan, mga kapatid, so bakit tayo talaga ay pupunta po sa bahay dalanginan, sa simbahan? Kasi doon po nakita may padalanginan doon na mga Hudyo. Ibig sabihin doon magkatipon ng mga Hudyo ng araw pamahinga. Kaya pumunta si Apostol Pablo sapagkat lugar doon ng panalanginan. Nanalangin po sila doon. Kung ibig sabihin sambahan, sumasamba sila sa Panginoon. Dating ng araw ng pamamahinga, lumabas kami sa lungsod at pumunta sa tabi ng ilog sa pag-aakalang may lugar doon na pinagtitipunan ng mga Hudyo para So, nagkatipon doon sa pamamahinga mga Hudyo para manalangin. Nagkataong may mga babaeng nagtitipon doon, kaya nakiupo kami at nakipag-usap sa kanila. Isa sa mga nakikinig sa amin ay si Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante ng mga mamahaling telang kulay ube at sumasamba siya sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso para tanggapin ang mga sinasabi ni Pablo. Ayan po, maliwanag mga kapatid na kailangan pala natin punta tayo sa simbahan sa araw ng pamahinga sapagkat baka ipagkaloob ng Diyos, baka buksan ng Panginoon ang puso natin at tayo po maging tunay na mananampalataya. Verse 15. Nagpabautismo siya at ang kanyang pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung naniniwala kayo na ako ay isa ng tunay na mananampalataya sa Panginoon." So maliwanag mga kapatid na nagpabautismo siya kaagad dahil napalataya po siya sa mga pinapangaral ni Apostol Pablo ni Silas kasi binuksan ng Panginoon niya ang kanyang puso. Now, sana mga kapatid, huwag tayo magpahuli kasi sa araw po ng linggo, ito pong araw pamahinga. At hanggang sa panahon na ito mga kapatid, hindi po ito nawala kasi pang 5 utos po ito sa 10 utos. Now, ang araw pamahinga mga kapatid, pang 5 utos po ito sa 10 utos. Kaya kailangan natin mga kapatid, no, na pupunta tayo sa simbahan sa araw ng linggo para po na baka ipagkaloob ng Diyos na buksan ang ating puso at isipan at talaga maniniwala tayo sa mga aral po ng mga apostol na nakasulat sa Biblia na ating pinapangaral.
Yun po ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa simbahan, sapagkat sa mga lingkod ng Panginoon ay natitira pa ang araw ng pamahinga. Dito tayo sa Hebrews chapter 4 in verse 9 up to 12. Pakinggan natin. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos, at baka hindi natin ito makamtan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Yan mga kapatid, no? Napaka-biblical po. Kaya bakit tayo talaga sasamba? Kasi doon tayo sa simbahan, sa bahay ng Panginoon, sa bahay dalanginan, ay talagang, ang simbahan kasi, tinawag na bahay dalanginan. Kaya nakita na si Pablo doon sa kanilang paglalakbay, mga kapatid, doon sa Episo, nakikita po sila ng lugar na doon po ang mga Hudyo ay tinawag na bahay, itong lugar ng pananalangin, no? Kasi ang bahay dalanginan, simbahan po yan mga kapatid, ay po sa Mateo chapter 21 verse 13. Na ang simbahan, tinatawag po na bahay dalanginan. So ang mga lingkod ng Panginoon ay nagpapahinga po, no? Sa araw ng linggo ay nagpapahinga talaga. Kasi ang bahay dalanginan sa Biblia, ito po ang tinatawag na simbahan. 21:13, pakinggan natin sa Mateo. Tinabi niya sa kanila, sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan. So ang simbahan, ang bahay ko ay bahay panalanginan. Kaya na nakita ni Apostol Pablo ni Silas na doon sa tabi ng ilog, mayroon doon simbahan na bahay dalanginan ng mga Hudyo. Doon nagkatipon ng mga Hudyo, at doon pumunta si Pablo at nakikiupo sila sa mga babae na si Lydia, at kanilang binuksan po ang salita ng Diyos para makinig po si Lydia. At binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia para po manampalataya siya ng mga aral po ni Apostol Pablo at nagpabautismo kaagad. Kaya ang totoo pala na buong panampalataya, tunay manampalataya, binabautismohan talaga. Bautismado po sila sa ating Panginoong Kristo. So kaya mga kapatid, ito po ating binuksan ngayon na itong araw na linggo. Bakit ba tayo talaga magpapahinga? Dahil po doon sa bahay dalanginan, doon sa simbahan, doon po tayo tinuturuan ng Diyos at kinukurik po ang ating pamuhay sa bawat araw kung talagang ito pa ay karapat-dapat sa kanyang paningin o hindi. Kasi alam po, nakasaliksik po ang Panginoon sa puso ng tao. Mga kapatid, tanda po natin na dito po sa Hebreo in chapter 4 in verse 13 na wala nang katago, mga kapatid, wala nang katago po sa paningin ng Diyos. Lahat po hayag, mga kapatid. 2:4-13 sa Hebreo. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa kanya tayo mananagot. Ayan na. Wala nang kapagtatago sa ating Panginoon. Lahat lantad po. Kaya ingat tayo. Baka sabihin natin, okay lang itong trabaho ko na linggo. Nakikita ka ng Panginoon kung nagtatrabaho ka ng linggo o wala. Kasi alam po ng Panginoon ang lahat ng tao. Proverbs chapter 5:21. Pakinggan natin na saan tayo paroroon, ang Panginoon po, anak po natin, ay tinitingnan po tayo. 5:21 sa Proverbio. Pakinggan natin na. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan. Mga kapatid, saan man tayo paroroon, tinitingnan po ng Panginoon at alam po ng Panginoon ating ginagawa. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan. So
So, ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan. So, maging masama po tayo dahil po ng araw ng linggo, ito po ay para sa Panginoon, ay pinagtrabaho po natin. So, yan po ang dahilan na ang ating pagpapala naging sumpa. Kasi, ang araw ng linggo, sinumpa po ng Panginoon ng tao po nagtatrabaho diyan. Pinapatay po yan sa panahon ni Moises. Tanda po natin na sa panahon ni Moises, mayroon pong nakita sila na isang Israelita na ito po ay namulot ng kahoy, mga kapatid. Numeros 15, 32, 36, mga kapatid, pakinggan natin. Chapter 15, 32, 36. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Habang naroon sa ilang ang mga Israelita, may nakita silang tao na nangangahoy sa araw ng pamamahinga. Dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya kina Moises at Aaron at sa buong kapulungan. Ikinulong nila siya dahil hindi sila nakasisiguro kung ano ang dapat gawin sa kanya. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, kailangang patayin ang taong iyan. Babatuhin siya ng buong kapulungan sa labas ng kampo. Kaya dinala siya ng mga tao sa labas ng kampo at pinagbabato hanggang sa mamatay, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Ngayon mga kapatid, kapag nagtrabaho ang tao ng linggo, hindi tayo pinapatay. Kasi, bakit hindi tayo pinapatay? Dahil na ang impyerno po nakahanda. Kaya, mas matindi ang hatol sa panahon po ng ating Panginoong Kristo. Dahil po, impyerno na po nakahanda. Pero doon Moises, patayin ka agad. No? So, bayad na siya. Kasi pinapatay siya sa kanyang ginawang kasalanan. Pero ngayon, mga kapatid, sa time of Christ, kung hindi po tayo makatanggap ng kapatawaran, tayo po ang magbabayad ng ating kasalanan. Ay, ibig sabihin, mga kapatid, na delikado po ating kalagayan. Kaya huwag tayong kumpiyansa sa araw ng linggo na okay lang sa atin. Kasi sabi ng ibang, grace na ngayon, Pastor. Christ na tayo ngayon, grace na tayo ngayon. Mga kapatid, minsan kasi ang grace inaabuso po, imbes kay pagpapala, naging sumpa po ang kantungan natin, sapagkat natin alam ang Biblia kung ano ang aral ng Panginoon. So panahon ni Moises, pinapatay talaga, no, ang nagtatrabaho po sa araw ng pamahinga. Pero ngayon, hindi man tayo pinapatay ng bato, kasi time of Christ tayo ngayon. Kasi ang kay Kristo po, may kalayaan po tayo, no? Ibig sabihin na hindi kaagad tayo pinatay, pero ang impyerno nakahanda po. Kasi 10 utos po yan, mga kapatid, nakapasok po 10 utos yan. Pang-5 utos po itong araw ng pamahinga. So sa 10 utos, pang-5 po ito. So tandaan po natin, ang 10 utos hindi po nawala hanggang sa pagparito ng Panginoon Kristo. Kasi sinabi niya sa Banal na Aklat, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan ni Moises. Pakinggan natin sa Mateo in chapter 5 in verse 17. Ganito po, mga kapatid, ang sinabi po ng Biblia sa Mateo chapter 5:17. Ito sinabi ng Panginoon. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. So huwag tayo maniwala sa iba, pastor, pari, tagapagturo, sino pa man siya na may alam na salita ng Diyos, na kung sabihin sa atin na dahil kay Kristo na tayo ngayon, pwede baliwalay natin ang kautusan ni Moises. Hindi pwede po, mga kapatid. Kasi pinapangaralan po tayo ng tama para malaman natin ang kautusan ni Moises at ang kautusan ng Panginoon Kristo siya napaparito. Siya pinaparito upang tuparin. So hindi po siya naparito upang pawalang bisa po ang kautusan na sinabi ng Panginoon kay Moises. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. So maliwanag po wala pong magpagmalaki na marunong siya kaysa iba at marunong siya kay Apostol Pablo na siya po, mga kapatid, tandaan po natin, ay binigyan ng Panginoon ng karunungan para po turuan tayo ng mga hintil na sa ating pamuhay ngayon ay wag natin, mga kapatid, hayaan na iligaw po tayo ng mga tao. May mga tao kasi, tandaan po natin na iba po ang pag-aral nila, iba po ang papaliwanag na dahil kay Kristo na tayo ngayon,
pwede ka na magtrabaho ng linggo. Hindi po pwede mga kapatid. Kasi hanggang ngayon, ang 10 utos, hindi po nawala yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, naparito ako, hindi pa walang bisa ang kautusan ni Moises. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Pero bakit mayroong pastor, mayroong mga tagapagturo, o sino pa ba, pari ba, kung sabihin natin marunong sa Biblia na ang linggo, para pong ikaw lang magpasya kung gusto mo o hindi. Hindi po, utos po ito ng Diyos. Kaya nga sa panahon ni Moises, pinapatay talaga ang lumabag po ng araw pamahinga. Kasi ang sabi sa, balikan natin mga kapatid dito sa Hebreo, na ang mga lingkod ng Panginoon ay nagpapahinga sila. Nagpapahinga sila tulad ng Diyos nagpapahinga. Pakinggan natin mga kapatid ulit sa chapter 4 verse 9 dito po sa Hebreo up to 10 o 11. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. So, tayo mga sakop ng Diyos, ibig sabihin mga alipin ng Panginoon, mga sakop ng Diyos, ay may kapahingaan pa talaga. So, huwag tayong susunod sa iba na ang sabi nila dahil Kristo na tayo ngayon, tayong Christ tayo ngayon, pwede ka na magtrabaho na linggo. Wala talaga. Matindi po ang impyerno mapuntahan ng tao. Grabe po, walang kapahingaan magpakailanman. Araw-gabi, 24/7, manglitaw ko sa impyerno hanggang walang katapusan. Yan mga kapatid, ang napakadelikado po kung yun mapuntahan natin. Kaya wag naman sana mga kapatid, dahil po sa pira na ang linggo po, ay magtatrabaho ka dahil times 2 ang sahod mo. Oras mo is 25% pa, kung 50% pa. Ano maapapala natin kung maangkin na mo sa limutan, mapahamak naman ating kaluluwa. Mga kapatid, 16:27, Mateo 16:26, mga kapatid. Pakinggan natin ha. Ganito po sinabi ni Apostol Mateo, na sinulat po ni Mateo na sinabi ng Panginoong Kristo. 16:26 dito po sa Mateo. Pakinggan natin ha, ito po sinabi ng Biblia. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Wala tayong magawa. Tanda po natin na ang kayamanan hindi makapagligtas sa atin sa araw ng paghukom. Kaya ingat tayo. Kasi ang kayamanan mga kapatid dito sa limutan, hindi makatulong yan mga kapatid sa araw ng paghukom. Kaya wag natin hayaan mga kapatid na dahil sa kayamanan na yan, makalimutan po natin ang linggo. Makalimutan po natin ang araw pamahinga dahil po sa pira na hinangad po natin. Tanda po natin sa araw ng hatol, hindi makatulong sa atin ang kayamanan. Kaya ang sabi ni Mateo sa kanyang sulat sa 16:26, ano ang pakinabang ng isang tao, maangkin man niya ang lahat dito sa mundo, ngunit mapahamak naman ang kanyang buhay, kaluluwa. So, mayroon ba siyang magawa na imabawi pa niya ang kanyang buhay? Hindi na po, wala tayong magawa. Kasi sa araw ng paghukom, kahit ano ang kayamanan natin, hindi makatulong yan sa atin. Pakinggan natin ha, Proverbs 11 verse 4. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Paano kung maligtas sa impyerno kung labag po natin ang utos ng Diyos? Sapagkat ang paglabag ng utos ng Diyos ay kasalanan. Pakinggan natin na is 1 John chapter 3 verse 4. Ang paglabag ng utos ng Diyos kasalanan. Kaya dahil nagkasala tayo, sa dyablo po tayo. Pakinggan natin na chapter 3 verse 4 dito po sa 1 John. Ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon, kung sa pong utos, mga kapatid, nakapasok po ang araw pamahinga kung Sabbath day, araw na linggo pa 7 araw, ay dapat magpahinga tayo. Labag natin ang utos. Dahil labag natin ang utos, nagkasala tayo. Mga kapatid, din ang makasalanan ay para po sa dyablo. Chapter 3 verse 8 sa 1 John. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng diablo. Na kung magpatuloy tayo sa paglabag, ang linggo na para sa Panginoon, trabaho pa rin tayo, kampo tayo ng diablo. Ngayon, umasa ka ng kaligtasan, umasa po tayo ng buhay na walang hanggang.
kung kampo tayo ng dyablo, papaano kayo makapunta ng kaharian ng langit? Na kung dyablo po ang sinusunod natin. Sapagkat 10 utos po yan mga kapatid, nakapasok po ang araw pamahinga sa 5 utos, dapat tayo magpahinga. Kaya nga, natitira pa ito araw pamahinga sa atin ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya nagpapahinga tayo. Kasi yung po sinabi, balikan tayo sa Hebrews chapter 4 verse 9 up to 11. Ito sinabi talaga na ang mga lingkod ng Diyos ay nagpapahinga pa rin, sakop ng Diyos. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa 7 araw. Ayan po. So maliwanag po wala tayong katuwiran sa araw ng paghukom dahil napakaliwanag po ng Biblia. Itong 5 utos o 10 utos dapat natin igalang sapagkat ito mga kapatid ang nais ng Panginoon na matuto tayo bilang Kristiyano, bilang alagad ng Panginoon, kung mga tauhan ng Panginoon, dapat tayo magpahinga sa 7 araw tulad ng pupahinga ng Panginoon sa kanyang paggawa ng langit at lupa. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. At ang kapahingahang ito ay katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa 7 araw. 10. Sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makapagpapahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat. Kaya sikapin nating makamit ang kapahingahang ito. Huwag nating tularan ang mga tao noong una na sumuway sa Diyos, at baka hindi natin ito makamtan. Huwag tayo tulad na ang mga angkan po ng Israel nalabas po sa Ehipto. Pagdating po sa bundok ng Sinai, doon po sa bundok na Horeb, na doon mga kapatid ay sila po nakipaglaban po kay Moises at sa Panginoon at namatay po talaga sila na lumalaban sa panahon po ni Moises sa bundok ng Sinai. Halos mga kapatid, libo-libo ang patay, no? Na mga tao po na pinarusahan ng Panginoon sa kanilang paglabag ng utos ng Diyos sa panahon po ni Moises ni Aaron. Na kapatid, pagsikapan daw natin, ibig pagsikapan, kung nung unang linggo ay nagtrabaho ka talaga, wag na. Pagsikapan natin na magawa natin itong linggo na ito ay para po mapuri ang Panginoon, pasalamatan at igalang ang araw na itong linggo dahil itong linggo para sa Panginoon. Hindi po para sa atin ito. Huwag naman tayo maging sakim. Lunes hanggang Sabado, binigyan ng Diyos sa atin. Napakasakim naman natin na hanggang linggo po, trabaho pa rin tayo. Hindi ka ba nasayahan ng 6 na araw para sa iyo? Hindi ka ba kontento na mapagpapala ng Diyos sa 6 na araw, kulang ka pa, kinulangan ka pa, trabaho ka pa rin na linggo? Kaya tama si Mateo, ano ang pakinabang ng isang tao maangkin man niya ang buong mundo kung lahat ng bagay sa limutan mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Mga kapatid, huwag natin hayaan na dahil po sa linggo na yan, maimpyerno po tayo. Baka sabihin niyo, Pastor, linggo lang yan, maimpyerno. 10 utos po yan. Nakapasok 10 utos po yan, 5 utos o 10 utos yung linggo na araw po may kung Sabat day, 7 araw pahinga po tayo. Mga kapatid, ito po mensahe ng Diyos para po sa atin. Ibakang sa mga araw na ito, parang wala tayong alam ng salita ng Diyos. No? Tanda po natin, ang sabi po sa Lucas chapter 6:46, bakit pa kayo tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, na hindi naman yung ginagawa ang aking mga utos? So walang kabuluhan, pagsamba, pagpuri, kung wala natin, hindi natin ginagawa po, mga kapatid, ang utos ng Diyos. Pakinggan natin sa Lucas 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Mga kapatid, nanalangin tayo. Sa ating pagtulog, pagising, nanalangin tayo. Pero ang linggo nagtrabaho tayo. Huwag na natin tatawag. Ganun pa rin, tumatawag tayo. Nanalangin tayo sa umaga, nanalangin tayo sa gabi. Pero ang pagsimba, itong pang-7 araw para sa Panginoon natin ginagawa. Hindi po natin ito sinusunod. So walang kabuluhan. Bakit question po dito? Bakit pa kayo tumawag sa akin? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. So wag na. Bakit po nalangin ko, Pastor, aga, gabi, aga,
Maaga pa ako nagising, nanalangin pagkagabi, nanalangin ko. Ngayon yung linggo, araw ng pamahinga, hindi ka nagpahinga, trabaho ka pa rin, di ka pa sinumpa. Hindi sinasabi, nanalangin ka palagi, yung araw ng linggo, pwede mo labagin yun. Wala tayong mabasa diyan. Kaya nanalangin ka na araw umaga, pagkalinggo, trabaho ka pa rin. Wala tayong mabasa, na-absent ka dyan, dahil nanalangin ka na araw at gabi. Trabaho po naman manalangin araw at gabi. Pero kung labagin mong utos, kasalanan po yan. Di ba? So, wala tayong maasahan na kaligtasan kung sa harapan ng Diyos, sinumpa po tayo. Now, si Kristo po ang naging sumpa sa atin para po sumunod tayo ng kanyang utos para ang sumpa mawala po sa atin. Paano natin sundin ang utos na labag natin ang 7 araw na linggo, araw pamahinga kung Sabat di, trabaho pa rin tayo. So, wag sana mga kapatid, ganoon na lang pamuhay natin. Tanda po natin, pinapatay po sa panahon ni Moises ang lumalabag ng araw ng pamahinga. Maliwanag po yan, no? Sa Numeros, mga kapatid, kung number, in chapter 15, in verse 32 to 36. Kaya wag natin hayaan na ito mga kapatid, ang Biblia nagtuturo po sa atin. Kaya sabihin, Pastor, Old Testament na yan. Bakit Old Testament? Baliwalain natin Old Testament. Salita din ng Diyos yan. New Testament, Old and New Testament, isang Diyos ng salita lang yan. Huwag mong sabihin na iba ang Old, iba ang New. Hindi po iba. Isa lang Diyos ng salita dyan. Ikaw lang nag-iba. Pero ang salita, hindi nag-iba. Tao lang nag-iba. Gusto mo kasi na ang gusto mo ang sundin mo. Hindi. Sayang lang natin kung gusto mo yan. Kasi ang Diyos mapagbigay talaga. Pero sa araw na hatol, kahit anong kayamanan mo, hindi ka iligtas ng kayamanan mo sa araw ng paghatol. Sa Proverbs chapter 11 in verse 4. Diba? Maliwanag po, 11 verse 4 sa Proverbs. Hindi ka maligtas ng kayamanan mo. Kaya kung wala ka ng linggo, puro na lang particular, sa trabaho ka lang palagi, wala ka ng linggo sa Panginoon, hindi ka maligtas ng kayamanan mo yan, mga kapatid. Maliwanag po dito, mga kapatid, sa 11.4. No? Hindi ka maligtas ng kayamanan mo sa araw ng paghukom. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Maligtas tayo sa impyerno, sa panahong kamatayan, kung matuwid pamuhay natin. Paano maging matuwid tayo na sinulungat natin ang utos ng Diyos? So, ang kayamanan hindi makakatulong sa araw ng paghukom. Kaya, ngayon na. Dapat na tayo magpahinga, makinig ng aral ng Diyos. Huwag tayong susuway sapagkat lahat ng mga lumabalabag ng utos ng Diyos kasalanan at ang kasalanan sa dyablo. Na kung nais natin kaligtasan, mga kapatid, nais natin makapunta doon sa kalahatian ng Diyos, dapat ka magpahinga sa araw na linggo. Huwag ka magtrabaho dahil ang araw na yan, ang Panginoon ng papahinga. Kaya tayo ng mga lingkod ng Diyos, mga pastor, pari at kapagturo ng salita ng Diyos, nagpapahinga po tayo. At lahat ng nakikiisa ng anong pamahinga, yan ang katibayan na sila po ay mga lingkod ng Diyos. Pero kung labagin natin, alam na po natin ang hatol. Lahat ng lumabag nagkasala at ang mga kasalanan ay sa dyablo. Sana mga kapatid, nakatulong po sa itong mga mensahe na ito sa araw ng pahinga. Huwag natin hayaan itong araw ng linggo ay sa trabaho tayo papunta. Punta tayo simbahan, maaga pa tayo gigising, mag-prepare po tayo para po sa pagpuri, pagpasalamat. Lulhatiin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan at dahil sa Diyos na ating pinaglingkuran na buhay ay magbuhay tayo. Sa magitan ng kanyang salita, magkaroon tayo ng buhay na malhanggang at ipagmalaki tayo ni Apostol Pablo sa pagpaparito ng ating Panginoong Jesucristo. Filipos 2, mga kapatid, in versikulo 16. Pakinggan natin sa 16. Dito tayo magtapos, mga kapatid. Salamat po sa inyo lahat. Ito ang ating last verse. Habang pinaninindigan niyo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung gagawin niyo ito, may maipagmamalaki ako sa pagbabalik ni Kristo. Dahil alam kong hindi nasayang ang pagsisikap ko sa inyo. Ayan po, si Apostol Pablo, nagsasabi po sa Hebreo, chapter 4, verse 9 to 11, na ang mga lingkod o mga tao ng Diyos ay nagpapahinga sa araw na linggo bilang pagpatunay na tayo talaga ay gumagalang, sumusunod ng utos ng Diyos. Kaya, naipagmalaki tayo ni Apostol Pablo sa pagparito ng Panginoon sapagkat sinunod po natin ang kanyang sulat na ang mga tao, na mga lingkod ng Diyos ay nagpapahinga
sa araw ng linggo. Tulad ng Diyos, nagpapahinga sa kapitong araw. Yan mga kapatid, ang ating mensahe ngayon, huwag hayaan na masayang at baliwalain natin ito. Ito ang eternal sin sa isang tao na hindi sumunod ng utos ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag, biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon. Manalangin po tayo sa araw na ito para po na sana loobin ng Diyos mabuksan ang ating puso at manampalataya tayo sa aral na ito ay totoo na magpapalaya sa atin sa nag-alipin sa atin sa limutan. Ito ang gawa ng kasamaan sa mata ng Diyos, paglabag ng utos ng Diyos. Banal naming Ama Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong salita, Ama. Sa araw na ito, Ama, na araw ng linggo, araw pamahinga, ito po'y pinapangaral mo sa amin upang na kami matuto sa aral mo, Ama. Na may karapat dapat kami sa iyong kaharian. Pinapatay po, ayon po siyang utos ni Moises, ang lumalabag sa araw ng linggo kung Sabat day, araw pamahinga, pampitong araw. Ngunit, Ama, sa iyong habag hanggang sa mga araw na ito, hindi mo kami pinapatay na lumalabag sa araw na ito. Subalit, Ama, yung biyaya ang natili sa amin, nagbibigay sa amin ng aral upang maiwasan ang pamuhay na makasalanan. Dahil ayaw mo, Ama, na ang tao mapunta sa impyerno. Nais mo, Ama, na ang lahat ng tao makapagsisi at tumalikod sa masamang pamuhay. Panginoon, maraming salamat po sa lahat nakatingin ng video na ito. Panginoon, pagpalain mo po sila. Buksan mo, Ama, ang kanilang puso at isipan na sana maiwasan na po, Ama, ang hindi sang-ayon sa iyong kalooban. Panginoon, wag sana kami maging suwail, wag sana magmatigas ang aming puso at isipan. Panginoon, buksan mo po ang bawat puso ngayon na nakatingin ng live ng video na ito. Panginoon, sana po mabago na po ang direksyon ng buhay namin, na hindi na kami po maging suwail, kundi karapat dapat kami sa iyong paningin upang makapasok kami sa iyong kaharian. Lalo, Panginoon, pagkukulang namin, hindi kami sakdal sa iyong paningin, maring nagkamali man kami sa mga pag-iisip, naramdaman, panalita, minsan amin nagawa, Ama, ang hindi ayon sa iyong kalooban. Patawad po, Ama, lalo po sa trabaho ng linggo, Ama, patawarin mo po sila. Bigyan mo sana pagkataon na itong linggo talaga ay para sa iyo, Ama. Sana malaman nilang katotohanan upang huwag mahatulan kami ng hatol na parusa. Kundi malaya kami, Ama, harap sa iyong hukuman, papunta kami sa iyong kalatian ng paraiso. Inaasahan po namin, Ama, sana bigyan ng pagkataon ang bawat isa, lahat mag-share nitong video na ito, mag-like. Panginoon, pagpalain mo sana ang pamuhay nila. Bigyan mo sana ng pagkataon, Ama, na may karapat dapat kami na makapasok sa iyong kaharian. Maraming salamat, Ama. Sa pagkataon ito, purihin ka mga pagkailanman. Ito na Kristo namin tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mga viewers natin. Ito po yung lingkod kay Cristo Jesus, Pastor Rito Maca, Apostolic Believers of Christ International. President to us in grace, mercy, in peace. Be with you us, Jesus Christ. Amen. Happy Good Sunday. I love you all. Bye-bye.